Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh God, to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Amen. Makakaupo na po tayo. Para po sa ating second hymn, In Christ Alone, let me read to you Psalm 62, 6 to 7. He is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken. On God rests my salvation and my glory. My mighty rock, my refuge is God. So this is a reminder to all of us, brothers and sisters, that in only Christ alone we can have full dependence, and we should submit to his lordship, and we shall always remember that he is the only one who saves our soul. He is our Savior, and we shall always honor him. And let us sing this song, In Christ Alone. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone, His solid ground. Fear to the fiercest drought and storm. Of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, His life of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay. Light of the world, my darkness slain. Bursting forth, glorious day. Up from the grave He rose again. As He stands in victory, since curses lost His grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. In life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Amen and amen. For our scripture reading, tawagin ko na po si Brother Neil to read to us our scripture for today.
In-invite ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Sabayan niyo po ako sa pagbasa mula sa Matthew 23, 1 to 15. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa maraming tao at sa kanyang mga alagad na sinasabi, ang mga eskriba at ang mga Fariseo ay umuupo sa upuan ni Moises. Kaya't gawin at sundin niyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag niyong gawin ang mga ginagawa nila, sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Nagtatali sila ng mabibigat na pasanin at may hirap dalhin at pinapatong nila sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw nila mismong galawin ang mga iyon ng kanilang daliri. Ginagawa nila lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao, sapagkat pinalalapad nila ang kanilang mga pilakterya at pinahaba ang mga laylayan ng kanilang mga damit. Gustong-gusto nila ang mararangal na lugar sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga, at ang pagbibigay galang sa kanila sa mga pamilihan, at sila'y tatawagin ng mga taong rabay. Ngunit hindi kayo dapat tawaging rabay, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag niyong tatawagin ang inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, siya na nasa langit. Ni huwag kayong patawag ng mga tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. Sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay itataas. Verse 13. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Fariseo, mga makapagkunwari, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok, at mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. 14. Kahabag-habag kayo, mga eskriba, mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo at ang mga dinadahilan ng mga mahabang panalangin. Kaya't tatanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Last verse. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat, at kung siya'y nahikayat na ay ginagawa nyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa sa inyong mga sarili. So, makaupo na po. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Thank you, Brother Neil, sa pagbasa ng ating scripture reading for today. And at this point, I would like to call on our ushers for our tithes and offerings. And hindi ko pa pala nabati ang ating mga Facebook Live viewers, no? So, welcome po sa ating worship service. And if you're watching right now live sa ating Facebook page, if you can, please come and visit us dito sa Trinity Neighborhood Church. And if you are encouraged to support the ministry of TNC, our bank details are flashed in your screen, and this will be used, of course, for the expansion of the gospel
through this church. Sige po, let's pray for our tithes and offerings. Aming Ama, kinikilala namin na everything we have comes from you. Ikaw ang nagbibigay ng aming lakas, ikaw ang nagpo-provide, at lahat ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya ngayong umaga, lumalapit kami sa inyo with grateful hearts, acknowledging your goodness and faithfulness sa aming buhay. Nawa itong mga offerings namin, tanggapin mo bilang bahagi ng aming pagsamba sa iyo. And continue to teach us to be faithful servants, to be faithful stewards of every blessing na inintrust mo sa amin, sa aming mga trabaho, sa aming mga kinikita. At gamitin mo nawa ito para sa ikalalago ng iyong kaharian at sa ikakalat ng Ebanghelyo. Patuloy mo kaming turuan para kami ay maging generous, maging joyful, at pagiging kontento sa buhay na ito, knowing that you alone are our treasure and sufficiency. Salamat po aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating third hymn, awitin po natin ang My Hope is Built on Nothing Less na matatagpuan sa ating Trinity Hymnal 582. Blood and righteousness, I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Darkness veils His lovely face, I rest upon unchanging grace. In every rough and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. His of His covenant, His blood, support me in the welling flood. When all around my soul keeps me, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When I shall launch in worlds unseen, oh, may I then be found in Him, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Bago po tawagin si Pastor para sa ating congregational prayer and ultimately preaching of the Word, please allow me to read to you today's scripture text na matatagpuan, two parts. Una sa 2 Timothy 4:1-8. So i-ready nyo na po yung mga Bibles for that. And Philippians 1:12-14. Okay? So unahin ko po muna ang 2 Timothy 4:1-8.
I charge you in the presence of God and of Christ, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but have itching ears. They will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into the myths. But as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Last verse of 2 Timothy, which is verse 8. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved his appearing. Sa Philippians 1, verses 12 to 14. Let me read it to you again. Let me read it to you. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much bold to speak the word without fear. Bago po si Pastor. Thank you, Brother Mark, sa pangunguna sa pananambahan. Sa aming po mga FB Live viewers, we would like to really encourage you to pay and visit us. No? Yung isa po naming follower, mother po ni Romel, narito po ngayon. Siya po ay PWD, pero she's here right now. Nanay, salamat po sa pagdalaw. We appreciate your presence this morning. So siya po ang butihing ina ni ang ating regular attender na si Brother Romel. So today, this month po, we are celebrating our 45th church anniversary. 45th na po kami. Matanda na po kami bilang isang iglesia. At sa darating pong huling linggo ng Mayo, May 31, we will be celebrating our 45th. At sa aming pong mga viewers, kung kayo po'y nakikinabang sa ministry ng TNC dahil po sa inyong patuloy na pagsubaybay, we are happy to see you, to get to know you sa aming pong pagdiriwang na ito. Any Sunday po within this month will do, at makilala po namin kayo. Ganon din po, pasalamatan natin ng Panginoon sa natapos po nating 3 days na Vacation Bible School last Thursday. In comparison last year, nung tayo po ay bagong lipat dito, ay ating pong na-experience yung reception na ng ating community sa ating pong gawain sa DBBS. Of course, salamat po kay ating DBBS Director, no, si Deacon Danny, sa kanyang pangunguna for the past 2 years, at sa mga kapatiran na nag-volunteer, at sa mga nag-sponsor and donor for the food and merienda of the children and the students, and as well as the volunteers. Ganoon din po, yung 4 na pamilya na wala ngayon, no, na nasa Europe tour trip po, ay paparating tomorrow. So atin pong alalahanin ang kanilang safe travel for coming back again. And of course, yung body clock adjustment ng mga kapatid natin. Hopefully, and Lord willing, by next Sunday ay makasama na natin ang 4 na pamilyang ito. Tayo po'y dumako sa mga pangkalahatang panalangin and pagdiriwang ng Mother's Day this morning. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat ang isang ministeryo ay nagpapatuloy dahil sa iyong pangunguna at sa mga lingkod mong ginagamit at handang magpagamit para sa patuloy na pagsulong ng iyong
kaharian. Salamat po sa 3 araw na natapos ng aming Vacation Bible School, sa mga kakabataan, sa mga students na amin pong na-cater sa building na ito. Salamat po sa presensya ng mga kakabataang ito at sa tema namin na ang Diyos ng God of Creation. Tunay nga na ang henerasyong ito, O Diyos, ay nabubuhay at kumikilos sa 3 kasinungalingan na walang kinikilalang Diyos, walang absolute morality, and there is no universal truth. Ang lahat ng mga ito ay pawang mga kasinungalingan na dahan-dahang ipinifeed, isinusubo at dahan-dahang pinapasok sa kaisipan ng aming mga batang henerasyon upang hindi nila kilalanin ang Diyos ng Biblia. Subalit ang iglesia sa iyong pagliligtas, ikaw ay nag-atas sa amin na humayo, ipangaral, ituro ang ebanghelyo na may katapatan to preach the word in season and even out of season. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga katotohanan at ang mga aralin na kanilang natutunan ay maging punla sa kanilang murang kaisipan at puso at naway madagdagan pa sa mga darating na panahon sa kanilang patuloy na pag-e-expose ng kanilang kaluluwa sa inyong mga salita. Hindi lamang, Panginoon, maaari sa ministeryo ng TNC, subalit maging sa ibang ministeryo ng mga ibang evangelical Christian churches na nagtuturo at matapat na nangangaral at nagtuturo ng iyong mga salita. Naway madiligan ang binhi, ang naipunla sa mga puso, O Diyos, ng mga tao, ng mga kabataang ito. At dalangin din po namin na ang kanilang mga magulang ay tunay ding magkaroon ng hangarin, ng uhaw, na kung paano ang bawat isa ay matuto at magkaroon ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ang Ebanghelyo ay angkop para sa isang 7-year-old child. Subalit ito'y patuloy ding umaabot even a 70-old man. Both need the gospel and the saving grace of our Lord Jesus Christ. Panginoong Diyos, patuloy ka po namin inilalapit at hinihiling na kayo po ang patuloy na sumama sa amin sa aming patuloy na paghahanda sa aming 45th anniversary. Sa aming pagpupulong mamaya, dalangin din po namin ang iyong pangunguna at ang espiritu ng sovereignty ang aming matamot maranasan. Panginoong Diyos, tinataas din po namin na ang mundo sa umagang ito at sa araw na ito ay kumikilala sa kadakilaan, sa sakripisyo at paglilingkod at pagmamahal ng isang ina. Tunay nga, Panginoong Diyos, kinasangkapan mo ang isang ina upang ang pamilya ay yumabong. At sa pamamagitan din ng isang babae, ang binhi ng tagapagligtas ng Mesiyas ay nanggaling sa Kanya. Kaya sa umagang ito, O Diyos, sa aming matapos ng aming pananambahan sa isang simpleng programa, ay maipadamanuan namin sa aming taus-pusong pagkalinga, pagmamahal at pagre-recognize at acknowledgement sa aming mga butihing ina. Panginoong Diyos, samahan mo ang iglesia sa aming pagpupulong. Samahan mo ang iglesia sa aming panghapong pananalangin. Tunay nga na ang araw na ito ay araw para ikaw ay dakilain. Ganon din, Panginoong Diyos, tinataas namin ang 4 na pamilya ng aming iglesia na nakapintuhong pabalik sa araw ng bukas. Ingatan mo sila, bigyan sila ng safety travel at the same time mapanauli ang kanilang body clock sa time adjustment na kanilang mararanasan. At O Diyos, sa umagang ito, sa tugatog ng aming pagsamba, na kung saan ikaw ay magsasalita sa pamamagitan ng isang makasalanang lingkod, itago mo, O Diyos, ang iyong lingkod sa iyong banal na dugo at ang iyong kapangyarihan ng dumaloy at makita, O Diyos, at ang hindi ang kapintasan at ang kamalian ng inyong lingkod. Sa inyong mataas na papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Just in case, if you are going to live few weeks or few months, ano ang iyong gagawin? May mga kamatayan na hindi natin nararanasan o biglaan, isang aksidente. But what if kung ikaw ay meron kang intuition or meron kang prediction or even you know it by yourself,
Probably because of the deterioration of your health, because of probably you are sentenced in a death row. Kung gano'n man ang iyong kalagayan, ang tanong ko sa iyo, how would you going to prepare? Papaano ka maghahanda sa ganitong kalagayan? Ang ating pong teksto na ating pag-aaralan sa hapong ito ay may kinalaman sa pamamaalam ni Apostol Pablo. Basically, ito pong 2 Timothy chapter 4, particularly in verse 6 to verse 8, ay sadyang makikita natin, ito po ang pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa kanyang apprentice na si Timoteo. Si Timoteo by this time ay pastor na ng church in Ephesus. At alam ni Apostol Pablo na ito na ang huling pagkakataon na magkakapagkaroon siya ng ugnayan kay Timoteo. Ito po ang pangalawang pagkakataon, dun sa unang pagkakakulong niya, dun po niya naisulat yung Pilipos. Pilipos, Ephesians, and Colossians. At dun po sa unang pagkakakulong niya, nakakawala siya. Siya po ay napalaya. Pero sa pagkakataong ito, he knows, Paul knew that this is it. That time is ticking. Time is running out. At dito natin makikita ang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya mapapansin po natin dito po sa chapter 4 ng 2 Timothy, pinapakita po dito yung kanyang marubdob na mga pananalita. I charge you in the presence of God and of the Lord Jesus Christ. At dito natin makikita na nagbigay kaagad si Apostol Pablo ng 7 quick commands. There are 7 short, quick imperatives for Timothy to be able to stand in the ministry. Sa verse 2 pa lamang, makikita natin yung cluster ng mga utas dito. Look at verse 2. Andiyan po yung buong verse, pero it is divided by comma, by end, by comma, by colon. Makikita po natin yung 7 imperative commands in verse 2 alone. Preach the word, that's 1. Be ready in season and out of season, that's 2. Reprove, rebuke, exhort with complete patience, and teaching. These are 7, 6 short command for Timothy that he need to understand para he could be able to stand and pursue the ministry. And then on verse 6, mapapansin po niyo sa verse 6, andito po yung kanya pong figurative language of death. Look at verse 6. For I am ready being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Very clear na aramdam na ni Apostol Pablo. Tanggap niya na ito na. This is it. Na kung saan si si Emperor Nero ang nagpataw at hindi na siya bibigyan ng release. Siya ay inakusahan ng sedition sa kanyang pangangaral na si Kristo ay hari at yamang ito ay kanyang pinapangaral. Siya ay inakusahan na siya ay nagre-rebelde sa imperyo ng Roma. With this impending death, makikita po natin na merong vacuum na may iwan na kung saan ay gagampanan naman ni Timoteo. Ang ating iglesia ay nasa 45th this year. Pero we have humble beginnings. We started in gathering from a house garage. Ilang garahe ang nilipatan ng TNC. May time pa na ako'y minsan alala ko, nag-chowking pa kayo, yung second floor sa chowking sa Sangandaan. Di po ba? Hanggang sa tayo ay pinagkalooban ng isang 2 building na pwede nating upahan, and for 24 years ay tumahan tayo ron. The Lord has been gracious and faithful hanggang ibinagkaloob ng Panginoon ang gusali at ang property ito. However, we have a lot of
Reformed Baptist churches all over the Philippines na hindi sa ganitong kalagayan. Sila ay patuloy na naghihikahos. Sila ay patuloy na nagkakaroon ng problema sa mga panahon ng pag-ulan kagaya ng atin at sa panahon ng kanilang mga kalagayan. They have some rented a building and they renovate it for order to be conducive for worship. Ano po ba talaga ang sukatan ng pagiging isang tunay at ganap na iglesia? Kung ating ikukumpara ang ating Reformed Baptist Community Churches in comparison sa Philippine Arena sa Bukawi. O di kaya doon sa Davao, na yung dalawang grupong ito ay nagpapalakihan ng kanilang napakaraming seating capacity. Yung nasa Bukawi, 55,000 ang seating capacity. Yung Kingdom of Dawn sa Davao ay 75,000 seating capacity. Yan ba ang sukatan ng pagiging isang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? Let me ask you, as we now virtue to our 45th anniversary, with just only 77 members, tayo ba'y dapat maging ma-insecure sa ganitong gawain sapagkat kung in comparison sa mga material at physical na mga resources at assets, ay hindi tayo maaaring tumapat o maikumpara sa mga dambuhalang mga religious organization ito. Subalit, dito sa ating pag-aaralan ay makikita natin, and this is the sermon statement, the benchmark of any church in all her activities is measured how she esteem God's Word. Ang tanging sukatan at batayan na ang isang iglesia ay iglesia ng Panginoong Jesucristo ay kung paano niya ito pinapahalagahan, kinikilala, itinatanghal ang salita ng Diyos. At para po sa umagang ito, tatlong mahalagang bagay in relation to the Word of God ang nais kong ibigay mensahe o pinaka-puntos natin sa umagang ito. First and foremost, a local church ought to prioritize the Word of God. The Word of God must be the priority. Secondly, we will see also in Philippians chapter 1 verse 12 to 14 the progress of the Word. Not only the priority of the Word, but the progress of the Word. And finally, in verses 6 to verse 8 of 2 Timothy chapter 4, the perseverance for the Word. Ito po ang tatlong bagay na makikita natin para paano natin masasabi na ang TNC sa kanyang pagsulong, sa kanyang pagtanda, kung loloobin man ng Panginoon na paltan ang TNC ng bagong henerasyon ng mga mananampalataya. Ano ang magiging sukatan? How can we finish well? Tayong mga generation itong lilipas at papaltan ng bagong henerasyon. How can we say we indeed finish well? Just as Apostle Paul, he finished well and he is now passing the baton of the ministry kay Timoteo. First and foremost, the benchmark of any local church, biblically local church, its ministry must be founded on the priority of God's Word. Again, look at verse 2. Muli kong binanggit yung 7 maiiksing imperatives ni Apostol Pablo kay Timoteo. Preach the Word. Be ready in season and out of season. Rebuke, reproof, exhort with complete patience and teaching. Bakit po niya sinabi ito? Kasi yung verse 3 kaagad, sinabi niya, darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na nila pakikinggan ang mga wasto at tamang katuruan. Mahuhumaling ang kanilang mga pandinig
sa mga bagay na gusto lamang nilang pakinggan. Sila'y lalayong makinig sa katotohanan at mababaling ang kanilang kaisipan sa anumang mga bagay. Here we see, mga kapatid, the prediction of Apostle Paul that the churches will not endure sound doctrine. Instead, they will wander off into the mean. And that's happening in our very eyes, in our churches. Last year, kinukup natin ang 3 pamilya na ngayon ay miyembro na natin. Pero sa kanilang patotoo, sila ay galing sa isang iglesia na ang tinuturo ay hindi na ba pwedeng maaaring pagkatiwalaan ang salita ng Diyos. Corrupt na raw ang salita ng Diyos. Dapat mag-rely na lang daw sa Holy Spirit. And the worst thing na talagang final draw sa kanila, yung pinaka-final draw for them to leave that church is one of their spiritual leaders ay nagturo from the book of Enoch. Do you know that the book of Enoch is not a considered part of the canonical 66 books? It is part of apocryphal books. And yet, these 3 families discern that this particular church is no longer holding a sound teaching. At yan yung sinasabi ni Apostol Pablo rito. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Na iiwanan ng tao ang makinig sa wastong aral. Ang gusto nilang marinig ay yung motivational speaking na ang mga tao ay sa umpisa ay mapapatawa. Subalit bandang huli ay iiyak at luluha sila sapagkat captive ng tagapagsalita ng isang motivational speaker. He can hook their emotion and their attention with different and catchy jokes and punchline to deliver a message which is not from the Word of God. There is an emotional hype that's going on in many churches today. Today, the pulpit is being traded for performance. Doctrine is no longer a guardrail, but an inconvenience. To our FB followers, we don't offer any entertainment in our worship service because we believe that worship is based on reverence and awe. And if people are coming back, and if you are keep tuning to us, it is not because you are attracted by our singing, by our instrument, or with our any other arts and theatrics. If you are being here, going back here, Sunday after Sunday, and listening and watching, may it be because that you are attracted by the Word. Na naiintindihan mo, natututo ka, lumalalim ka, napapakain ang iyong kaluluwa. Many evangelical pastors today, they are terrified to offend the crowd and have chosen to charm the wolves rather than to protect the flock. Churches today have emphasizes too much man-made methodologies. Churches use entertainment, music, and theatrics, and emotional manipulation in order to achieve numbers and results. And this is the reason why many churches today is weak, because the pulpit has gone soft. And the error multiplies. It is because shepherds refuse to confront, and true sheep are starving because pastors are unfaithful in handling God's word. It's no longer exegesis, meaning drawing out the meaning of the text, the author's intention, but rather
eisegesis, they are putting meaning to the text. Their own mind, their own concept. And they will look for a verse to explain their sermon. Sabi nga po ni Paul Washer, or I think it's either Paul Washer or Church Spurgeon. Sabi niya, and this is for people who are watching right now, don't look for a church nearest you in your area, but look for a church that is nearest to the Bible and go regularly. Minsan, ganun po ang iniisip natin. We go to church for convenience. Some of our members, they came from Santa Maria, Bulacan, from Pulilan, Bulacan, from Mandaluyong, from Makati, from Quezon City, from Manila. Why? It is because what it takes is the sound teaching and feeding of God's Word. Look for a biblically ordered church na kung saan the primacy and the priority of the Word of God is highlighted. At sa mga professing Christians who are watching right now, test and evaluate your spiritual community. If the Word of God is central in your gathering, in your program, in your leadership, make sure that the Word of God is the priority. I know a lot of churches. In these churches, they have their so-called family, first family. Parang untouchable yung pamilya ng pastor. Na mayroong special treatment dun sa pamilya ng pastor. And I've seen that. Na imbis yung pastor ay mag-exemplify ng servant leadership, parang CEO. Parang feeling na si MVP. O si RSA. May bodyguards pa. Let us remember, when we partake the Lord's Supper, we are all equal. Even those who are in the ministry. No matter how long you are in the ministry, the moment you partake the Lord's Supper, it is a commemoration that you are a sinner saved by grace. Look for a church that prioritizes God's Word. Secondly, kung papansinin po ninyo, dito po sa chapter 4 ng 2 Timothy, pansinin po natin yung verse 16. Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa verse 16? At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. Ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo at my first defense? He is referring dun sa una niyang pagkakakulong. Kasi sabi ko nga sa inyo, this is the second time, ito pong pagsulat niya ng 2 Timothy chapter 4, or buong 2 Timothy the epistle, this is the second time na nakulong si Apostol Pablo. The first time, nakarelease siya, napalaya siya. At ito po yung sinabi niya sa verse 16. At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. At yan po yung ating second point. I'll be using Philippians chapter 1, verse 12 to 14. So turn your Bibles in Philippians chapter 1, verse 12 to 13. And this is the second point. After giving priority to the Word of God, we will see the progress of the Word of God. Look at verse 12 to 14, na sabi ni Apostol Pablo in Philippians. Remember, Philippians, Ephesians, and Colossians, ito po yung tinatawag na prison epistles ni Apostol Pablo. Ito po yung una niyang pagkakataong makulong, at nakulong po siya
na habang nakakulong siya, naisulat po niya itong 3 aklat na isinulat niya para intended sa mga churches sa Efeso, sa Pilipos, at saka sa Colosas. So look at verse 12. I want you to know, brothers, that what happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Doon po sa unang pagkakakulong ni Apostol Pablo, ito nga po yung pagkakataong ito, sa kanyang unang pagkakakulong, marami pong nag-akala na tapos na ang ministeryo ni Apostol Pablo. Naku, tapos na yung kanyang ministeryo kasi nakulong na siya. Maraming mga mananampalataya ang na-discourage. Maraming mga mananampalataya ang ayaw magpa-identify kay Apostol Pablo. Kaya hindi nga siya dinadalaw. Ang masugid lamang at ang masipag na dumalaw sa kanya ay itong iglesyang ito, ang Pilipos, na nagbibigay ng tulong sa kanya habang siya ay nakakulong. Marami rin ang mga tumalikod sa pananampalataya dahil akala nila it is all over. Nakakulong na si Apostol Pablo. But here we see, Paul is writing to the Philippian believers, to the Philippian church, stating what? 3 things. First, the gospel is unhindered. Verse 12, mapapansin natin dito, na hindi napigilan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, bagamat siya na isang tagapangaral, isang misyonero, ay nakakulong, nakapiit, hindi napigilan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Nag-expound ito ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba si John Bunyan, noong 1678, isa po siyang Puritan. Siya po ay nakulong din, kagaya ni Apostol Pablo, dahil sa Ebanghelyo. Pero during the time na siya ay nakulong, siya po ay sumulat ng maraming mga aklat na nakikinabang tayo hanggang sa panahon natin. At isa po sa popular na aklat na kanyang naisulat ay yung tinatawag na The Pilgrim's Progress. Ito yung kasaysayan ng isang Kristiyano. Magmula nang siya'y tawagin mula sa kasalanan hanggang siya ay makarating sa celestial city sa langit. At ito po ay na-translate over 200 languages. In fact, ang ating kapatid na pastor sa Calawag, si Pastor Romy Endaya, ay nag-translate ng Tagalog nito para lamang makinabang ang ating mga kapwa nating kababayan at mga bata na maintindihan ang lalim, ang spiritual lesson and teaching mula sa aklat na ito. In like manner, si Apostol Pablo nung siya ay nakulong, 3 epistle pa ang naisulat niya at nadagdag pa sa New Testament books. Para kay Pablo, his chain is irrelevant. Para kay Apostol Pablo, even though I am in chain, but the gospel is unchained. Kaya nga ang sabi niya rito sa verse 12, I want you to know, brethren, that these things which happened to me have actually turned out for the advancement of the gospel. Secondly, hindi lamang po makikita natin that the gospel is unhindered, but in verse 13 of Philippians chapter 1, the guards are being saved. The gospel is unchained, but secondly, the guards are being saved. Look at verse 13. Sabi sa verse 13, so that it become known throughout the whole imperial guards. Anong tinutukoy ni Apostol Pablo rito? Yung mga bantay niya ang naging kanyang mga wini-witnessan. Di ba may rotation yung security guard?
6 to 6 o 12 to 12. Pag nagpapalitan na yung mga gwardya, ito ang audience ni Apostol Pablo para mag-share siya ng gospel. Walang magagawa yung gwardya eh. Tungkulin niya yun, call of duty, mambabantayan niya si Pablo. At ito ang sinasabihan, ito ang binabahagi na ni Apostol Pablo. At alam niyo po ba, in the early years, si Apostol Pablo ay hindi nakapunta sa Roma prior dun sa kanyang malapit ng mamatay. Pero ang tanong, bakit meron pong church sa Rome? It is because of this, the conversion of these imperial guards. It has been assumed na yung mga guards na ito, pag uwi nila sa kanilang pamilya, honey, kamusta duty mo? Alam mo, may isang tao dun Pablo pangalan. Nangangaral siya patungkol sa lumang tipan, nangangaral siya tungkol sa aral ni Moses. Nangangaral siya patungkol sa Mesyas na tagpaparating. At dumating na daw. At yung Panginoong Jesucristo na balitaan nating pinako sa krus, na namatay, matapos ng 3 araw, nabuhay na muli. Sa pag-share ni Apostol Pablo, there was conversion. And that led a church in Rome. Samantalang nakakulong si Pablo. Can't you see it? The gospel is unhindered. The guards are being saved. And finally, in verse 14, godly believers are growing in confidence. Look at verse 14. And most of the brothers have become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Mas tumapang. Yung akala na magkakaroon ng retreat, pag-urong, ang mga mananampalataya, mas naging masigasig at naging matapang, naging confident daw ang mga mananampalataya sa pagbabahagi, sa pagtuturo, sa pag-share ng salita ng Diyos. Mga kapatid, anong maliwanag na aral nito? Sometimes the dark providence in our lives are God's instrument, part of God's pruning process in order to turn out a rough diamond into a precious stone. Kinakasangkapan ng Diyos yung mga madidilim na pangyayari at probidensya sa ating buhay para tayo ay turuan. Para tayo ay mas lalong pandayin ng Diyos. And to turn a rough stone to a brilliant diamond. Sabi nga ni J.C. Ryle, and I quote, "Health is a good thing, but sickness is far better if it will lead us to God in Christ Jesus." Gusto natin malusog na pangangatawan, di ba? Kaya nga tayo nag-iingat, nag-exercise, kumakain ka ng balanced diet, because we want to have a healthy living. But there are times, no matter how healthy we are, God sometimes put us in sick bed. God placed us in a condition that we do not want to. But J.C. Ryle says, there are times that sickness is better if it will lead us to God in Christ Jesus. Hindi ba pagkapanahon na ikaw'y malusog, malakas, mataas ang immune system mo, minsan nakakalimutan mong manalangin. Di ba? Dahil everything is well, wala. Pinababayaan mo ang Diyos. Minsan, kailangan kang i-isolate ng Diyos sa isang sickbed. Kailangan kanyang tapikin. Kailangan kanyang batukan para magising ka at tumawag ka at lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Again, J.C. Ryle says, and I quote, Nothing, whatever, whether great or small, can happen to a believer. All is arranged
and appointed by the sovereign hand of God. Mabuti man daw o masama, masaya man o malungkot, hindi ito makakaalpas. Hindi ito makakawaglit sa soberanong kamay ng Diyos. Ibig sabihin, even in our dark providence, may tinuturo ang Diyos. May matututunan tayo at may itinuturo siya para sa ating ikabubuti. Thirdly and finally, hindi lamang natin makikita ang the priority of the Word. In order for us to finish well, not only to prioritize the Word, not only to progress for the Word, but fourthly, thirdly, and finally, as we go back to our text, 2 Timothy chapter 4, particularly verse 6 to 8. Focus your attention to verse 6 and 8. The perseverance for the Word. Dito makikita natin, kagaya ng binanggit ko kanina, in verse 6, tanggap ni Apostol Pablo. Mababulaklak ang kanyang pananalita dito sa verse 6. Alam niya na hindi na siya mapapakawalan. Alam niya hindi na siya makakalaya. Kaya nagbigay siya ng maliwanag na description sa kanyang spiritual son kay Timothy. It is like passing a torch and giving his last and final instruction and advice. At ano po yung kanyang advice? 3 things. First, Christian life is a life of discipline. Ang buhay ng isang Kristiyano ay isang buhay ng may disiplina. Anong sabi niya sa verse 7? I have fought a good fight. Para sa kanya, yung kanyang ginawang paglilingkod, siya'y matatapos ang kanyang buhay, ang kanyang ministeryo, subalit siya ay walang pinagsisisihan. Sapagkat buong inam, buong lakas, buong puso siyang naglingkod sa kanyang hari at tagapagligtas. I have fought a good fight. Athlete needs discipline. Ang mga atleta, kinakailangan nila, marami silang baong disiplina. Sapagkat kung wala silang baong disiplina, wala silang mamapayagpag at hindi sila magkakaroon ng tagumpay sa larangan na kanilang sinasagawa. The late Kobe Bryant, na alam nating na aksidente sa helicopter chopper noong 2000. Kung babalikan po nyo sa YouTube, ang kanyang training, ang kanyang discipline, yung nakikita nating mga winning shot moment, nung tanungin sa kanya, how are you able to perform those buzzer beater shots? Ang sasabihin niya, it is countless and 1,000 times of practice. Hindi po yun tsamba. Paulit-ulit na disiplina. There is also one teammate na kanyang rookie sa Los Angeles Lakers team. Bilang rookie, tinatanong siya, how can I achieve your greatness? Sabi niya, let's go to the gym. 4 o'clock in the morning. Pumunta siya ng 4 o'clock in the morning, nakita niya si Kobe Bryant. Before 4 o'clock, nakita niya pawis na. Meaning to say, before 4 o'clock, nandoon na si Kobe Bryant. And practicing his shots. Practicing and mastering his craft. And that is a life of discipline. Last Sunday, what is the benefit of our spiritual meditation? That is our spiritual discipline. You see the statistics, the power of 4. If you engage in 4 times a week to read and meditate your Bible, you will grow spiritually. But those people, those Christians
who neglect reading their Bible 1 time to 3 times, they have no effect. There is no significant effect in their Christian life. Kung meron kang kilala ngayon na isang Kristiyanong nag-backslide, hindi yan nangyari overnight or over week. It is a series of neglect. A spiritual neglect of spiritual meditation. It is a spiritual neglect from the means of grace. That's why we need, in order for us, Christian, to finish well, you need to cultivate life of discipline. Tandaan natin mga kapatid, Christian maturity is not biologically by age. But spiritual maturity is how we absorb discipline, integration of Bible knowledge to life integration. That is maturity. Secondly, look at the next phrase again in verse 7. I have fought a good fight. A Christian life is a life of discipline, but also I have finished the race. We must remember, Christian life is a spiritual marathon. Mahabang takbuhan ang buhay Kristiyano. Hindi po ito yung 100-meter dash na in a matter of seconds, tapos na. Pagpalagay natin, it is a 42-kilometer run. A 42-kilometer marathon. It takes hours. For a supreme athlete, it may take probably 2 hours. 2 to 3 hours of running. There is one man in 1969 in Mexico Olympics. Siya ang tanging pinadala o representative ng bansang Tanzania. At ito ay sa larangan ng marathon. This is an unforgettable side story in 1969 Mexico Olympics. Hindi siya nanalo ng gold. Hindi rin siya nanalo ng silver. Hindi siya nanalo ng bronze. But why John Stephen Aquari was written in the annals of the Olympic books? You know why? This man, he finished the marathon race despite of severe injuries. He finished the race despite he was 1 hour late after the event. This man, na yung kanyang mga kapwa-athlete, nagsha-shower na, nagbibihis na, at pupunta na sa kanilang mga hotels. This man suffered cramps. He had a dislocated knee and shoulder, but he refused to quit. Naglilikom na ng mga camera at ng mga kable ang mga cameraman na nagkaroon ng televised to feed it to their own countries. But this man, he continued to finish the race. Nung matapos niya yung nakakross siya sa finish line, tin-interview siya ng mga tao. Hindi niya pinansin, dire-diretso siya. At nung tinatanong sila, ba't mo tinapos yung labanan? Tapos na. Talo ka na. Wala nang saysay. Nung marinig niya mga bagay na yon, bumalik siya sa mga newscasters, sa mga cameraman at sinagot niya, I am the only representative of my country, Tanzanian country. They sent me here not to start the race. They sent me here to finish the race. What a commitment. Yan ay sa larangan ng athletics, sa larangan ng marathon. Bilang Kristiyano, mga kapatid, Christian life is a life of perseverance.
We have to keep the faith, even in the last breath of our life. The Bible gives us a lot of examples who started well, but finishing unwell. Look at Saul. King Saul. Si Haring Saul, siya ang unang-unang hari ng Israel. Nagpasimulang humble, chosen by God. But later on, he repeatedly disobeyed God. He became jealous of David. And later on, he died. Lesson: pride and insecurity can derail even the most promising beginning. Look at Solomon, a well-known for his wisdom, who built the temple of God. But he ended poorly because of his marriage to foreign wives that led him to adultery. Anong lesson? Compromised faith will erode spiritual integrity over time. When you compromise your faith, minsanan, mauulit, hanggang makasanayan mo na, it will erode your spiritual integrity over time. Look at Samson. Sa ating team in our recent church camp, church retreat, he started well as a judge with super strength, but fall in temptation of Delilah. He lost his strength, and he died in his revenge. Lesson: personal weakness can sabotage divine calling. Yung ating personal na mga kahinaan, ito ang sisira sa ating paglilingkod. How about Demas? Demas started as a faithful, beloved worker in the Lord. In fact, kinokomment nga ni Apostol Pablo sa umpisa to eh. Binabanggit niya si Demas, my fellow beloved worker in the Lord. But sad to say, on this particular chapter, chapter 4, pansinin niyo, binanggit dito sa bandang huli. Sinabi dito Demas had deserted me. Look at verse 10 or verse 9 of same chapter, 2 Timothy chapter 4 verse 9. Do your best to come me soon. For Demas, in love with the present world, has deserted me and gone to Thessalonica. After this verse, wala nang binanggit patungkol kay Demas. Anong lesson nito kay Demas? Earthly allurement block spiritual goals. Mas naging matimbang yung mga material na bagay kumpara sa mga spiritual virtues. Kaya hamon ito sa kapwa ko mga naglilingkod sa ministeryo. I'm addressing you as my fellow minister in God's vineyard. We are not hired motivators, but we are heralds of divine truth. Our godliness is far more important than our giftedness. Do you use your scripture as first and foremost to benefit your soul? Or do you use your scripture to showcase your skill to prove your point in winning a debate or argument? Many gifted preachers and pastors, celebrity status in social media didn't finish well. Nahulog sila. Na-expose ang kanilang mga kasalanan. Scandal after scandal. And this is not how we should start. And this is not how we should end as well. We ought to end just like Apostle Paul, finishing the race well. Second lesson, it's not only for ministers like me, but secondly, the gospel of our Lord Jesus Christ is the priceless treasure of the church.
Kung merong kayamanan ng iglesia, hindi ang gusali, hindi ang 6 o 7 figures sa bangko, hindi ang property at ari-arian. Ang tunay na kapangyarihan at ang kayamanan ng iglesia ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Either you are 7-year-old or 70 years old, you need the same gospel. We reached last week ang mga bata with the gospel. Now we are reaching the parents, we are reaching the adult with the same gospel. Because there is no other name, no other power name to save other than the Lord Jesus Christ. Walang ibang binigay na pangalan sa silong ng langit. Sa ikaliligtas ng isang 7-year-old na bata at isang 70-year-old na tao, lalaki man o babae, maliban ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. The same precious gospel of Christ na nagbago kay Apostol Pablo, nagbago sa iyo at sa akin, nagbago sa mga tao mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya ang hamon sa iyo, kaibigan ngayon, ikaw ba'y nagpasakop na sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Sa mga kabataan na narito ngayon, huwag mong isipin na bata ka pa. Sa pagtanda mo na, ikaw lalapit at makikinig at magsusuko ng iyong buhay kay Kristo. Hindi mo hawak ang buhay mo, kabataan. At para sa mga nasa iglesia lokal, suriin mo, ang iyong iglesia ba ay tunay na pinaprioridad ang salita ng Diyos? May pagsulong sa salita ng Diyos at may pagtsatsaga sa salita ng Diyos. What keeps you holding back? Why do you still refuse to submit to the Lordship of Christ? Kaibigan, it is not worth it to avoid, to ignore the gospel. Jesus is a priceless treasure. May you come to Him in total repentance and trust the finished work of Christ for the forgiveness of your sin and salvation of your soul. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos, tulungan mo nawa kami sa udyok at ministeryo ng Banal na Espiritu na patuloy kaming matuto, lumalim at mahamon sa katotohanan ito. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay maglaan ng ilang sandali para pagbulay-bulayan, para tayo i-meditate ang ating napakinggan na salita ng ating Panginoon. Bilang tugon sa ating narinig na salita, ang aawitin natin as our response hymn is the church's one foundation. And as we sing this hymn, let it be a statement, both personal and public statement as well, that the foundation of our church is none other than our Lord Jesus Christ. So tayo po'y lahat tumayo at awitin po natin ang The Church's One Foundation, which will be found sa ating Trinity Hymnal 270. Holy bride, with His own blood
and tumult of her war. She waits the consummation of peace forevermore, till with a vision glorious her longing eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church's. Last stanza. Yet she on earth had union with God the Three in One, and mystic sweet communion with those realms rest is one. Oh, happy ones and holy, Lord, give us grace that we then the meek and lowly on high may dwell in thee. Let us remain standing as we sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo na pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo, at ang banal na Espiritu na siyang mag-uukit at magsusumbat at magpapayabong ng mga salitang ating narinig sa ating puso't kaisipan, na tayo'y baguhin tungo sa kabanalan, ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y mapusandali para